may property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun. Opo. Yung sinabi naman din ni Marcelo Soriano na sa kanya yung unit na yun. At that time, 2012, sa kanya yun. So, confirm, yung 46-C, sa kanya talaga, siya ang occupant na yan. Ito na nga at umami na itong si Maricel Soriano na umano'y pagmamay-ari niya ang isang condominium unit na tinutukoy ni Soriano sa Makati, mga kababayan. At kumbinsido itong Senator Bato de la Rosa na totoo talaga itong dokumento dahil patunay ang pag-amin ni Maricel Soriano. Ngunit dinideny niya na umano'y gumagamit ito ng illegal na droga at sinasabing binenta niya na umano itong condo unit noong 2012. Aba, mukhang tugma ha sa dokumento na lumabas sa PDEA na 2012 din po ito nangyari. Ang investigation ito, pre-ops na documents at kung saan ay sinasabi ni Maricel Soriano na umano'y ibinenta niya. Kaya malalaman po natin kapag mai-present niya po sa komite ni Senator Bato de la Rosa itong umano'y dokumento na magpapatunay na kanyang naibenta. Ngunit nakita naman po natin na mukhang hinang-hina nga po itong si Maria at mukhang panalo po siya kung magkakaroon po ng award, Miss and Drama Queen po itong si Maria, mga kababayan po natin, dahil nagpapakita na kunwari mahina ito, kunwari may sakit daw itong si Senator Bato, dahil pusong mamon, kinonsidera nga ito, mga kababayan, at hindi na idiniin kay Maria ang ilang katanungan. Sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa Okay. ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Opo. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46? Una pa lang, sabit na po ang kasagutan ni Maria dahil itinatanong sa kanya ang patungkol sa dokumento kung totoo ba ang katanungan na sinasabi sa dokumento na siya umano ay humihit-hit kasama nga itong si Bunget. Ang sinasabi niya lang, hindi niya alam ang papel na ito dahil hindi siya daw nagbabasa. Mukhang malayo po Madam Maria ang iyong katanungan. Ano nga ba ang totoo? Humihit-hit ka ba kasama si Bunget o hindi? Yan ang tanong dyan. The C. Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun. Opo. Yung 46 the C. Hanggang 2012 po. Mga kababayan, umami na sa kanya, pero hanggang 2012. Parang baka ibinenta niya March 10. Kasi ang report ay pinalabas ay March 11 at supposed to be ang operation is the next day. Ngunit hindi lang natuloy dahil nahara nga po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. So gagawa lang po ng konting advance, siguro sabihin nating mga February kasi March ang documents So gawin siguro ng February yan. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Pinenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. 2012, bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012. Your Honor. 2012. March 11. Okay. Thank you. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Opo. Ha? Wala. Kung meron kayong Hanapin ko po. hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011.
two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi ninakawan po nila ako. Yun naman talaga po yung mga palusot madalas kapag narereklamo yung mga amo dahil sa kanilang pagmumulistya, pangbubogbog, ang sasabihin lang po nila ninakawan sila. So, yan po talaga yung drama mga kababayan po natin. Siyempre, obviously naman hindi talaga siya amin. Ang maganda lang po dito, ang inamin niya na pagmamay-ari niya ang kondo na tinutukoy sa PDEA documents na umano'y nagsisinghot nga sila ni Bonget, mga kababayan. Ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your Salamat cooperation. So far, that would be all as far as this committee is concerned. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Sir, meron lang siyang Senador Bato de la Rosa. Itong si Senator Robin Padilla, parang siya naman po yung representative o parang siya naman yung abogado ni Maricel Soriano. Masyado niyang pinoproteksyonan. Para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. Inamin naman din ni Maricel Soriano na sa kanya yung unit na yun. At that time, 2012, sa kanya yun. So, confirm, yung 46 na sa kanya talaga, siya occupant na yan ng tanker na yan. Sir, yung bagong Nabilintan na daw niya. Sir, yung bagong So yan mga kababayan po natin, the moment na inamin na ni Maricel Soriano na sinasabi niya na may condo unit nga po siya sa Rockwell, Makati, yan talaga magpapatunay na legit po ang dokumento. At kita naman po natin habang nagbabasa po itong si Maria ng kanyang official statement, mukhang may pa-drama effect. Akala mo nasa isang movie po siya, isang teleserye drama na nagbabasa na parang kinakabahan na parang iiyak. Pero effective po ang kanyang drama, mga kababayan po natin, dahil mukhang na starstruck nga itong si Senator Bato at imbis na tanungin pa sa mas malalim na impormasyon para sana matukoy itong involvement niya kasama itong si Bonget ay hindi na po na itanong. So napakagaling po ng kanilang drama, mga kababayan, pero may mas marami pa pong tayong dapat pag-usapan dahil may ilang pangalan pa na ibinanggit po itong si Morales at kita po natin kung gaano po inatake itong si Morales ng ibang senador. So I think kahit pa paano si Senator Bato ay hindi niya inaatake,
yung personalidad ni Morales, unlike kay Estrada, kay Po, sino pa isa na nagsasalita doon kanina, itong si Escudero, nakakala mo kung sinong matinong senador, dumadaan nga po sa EDSA at magkukunwari pa na wala daw siya at driver niya lang daw po yung gumawa. So sila lang din itong may mga, alam mo, may mga anomalya, may mga sabit, makikita mo talaga ang kanilang ugali kalaunan. So nabibisto na nga po yung mga ito Allegation ni Morales na pinipigilan siya ng Eric Santiago at saka yung Kumag. Yun, ipapatawag natin. Tama pala. Kasama yan si papatawag natin. Yung si Umar at saka si Santiago. Serapio, sir. Pati si General Serapio. Kasi Active pa ba, sir, si Jerry? retired na. So na-mention si First Lady, do you think nag-intervene si First Lady para? Malaman natin yan sa next hearing. So, kanina sinabi ni Senator Jinggoy, parang nag-down siya dun sa personality ni Morales. And then sinabi ni Senator Cheese na parang we're getting out of what we are supposed to discuss. Parang your take on that, sir. I am taking their advice seriously. Mga kwan yan, mga magagaling yan na senador. You are taking. I am thankful for their advice and their inputs. Otherwise, kung hindi sila concerned sa akin at sa committee ko, wala siya pakialam. Bahala ka dyan kung ano mangyari sa iyo. At least, tumulong sila. Nagbigay ng input si Senator Jesus Escudero. And then sinasabi niya, sir, yung parang death as June, parang pagpatay na yung tao na kinumoto mo, wala nang bearing yung sinasabi ko. Apparently yung kay Galapan, yung sinasabi ni Morales. Purposes of, sinasabi niya, gusto natin lang confirm. Kung nobody can confirm or deny, dahil nga patay na si Galapan, di ba? Sa bata, si Mina, wala nang bearing yun. Wala nang bearing, pero since na nabanggit niya, dahil operation yun pinigilan. So, Sir, malaman natin yung background bakit. Last time, di ba parang internally pidea lang parang he said, she said yung nangyayari. Hindi sa... Does it warrant pa rin yung Senate investigation when in fact sila hindi magka-sunod, no? Well, as I have said, under my mandate, yung aking oversight function over PDEA, kaya nag-imbestiga tayo. Huwag mo naman i-clip yung aking powers as chairman of this committee. Huwag mo naman sana i-clip, no? So, concern lang tayo. And the people deserves to know. The people deserve to know. Sir, kanina yung sa kay Maricel Soriano, you only asked about the allegations of cocaine use, pero never natin pinatulan yung mga allegations na or alleged information na magkasama sila ni BBM doon na nag-cocaine sa... Hindi ko na nabanggit. Basta okay na sa akin na kinonfirm niya nga siya occupant noon. At dininay niya na hindi totoo daw yung informasyon na gumagamit siya ng cocaine. Pero tinanong ko rin siya na yung mayroong, di ba, nabalita doon na may dalawa siyang katulong na lumayas dahil binugbog daw niya dahil sa kanyang paggagamit ng cocaine. Sinabi nung mga katulong, di ba? Dininay niya. She has the right to deny. Sir, categorical ba yung denial niya? Kasi parang tanong nyo lang, ano yung masasabi mo dun sa nag-leak na document, sa nadadrag yung name niya? Parang sinabi lang niya, hindi ko yun nabasa, hindi ako nagbabasa, wala ko. So, para sa inyo, denial yun. So, categorical. Forgive me if tingin nyo hindi ko masyadong nadidikdik si Maricel Soriano, ha? Kasi nakikita pa siya, balitin siya, nanginginig siya yung magdating. So yan nga po ang sinasabi po natin, mga kababayan, na mukhang nabiktima po itong si Senator Bato sa pagdadrama nga po ni Maricel Soriano. Kaya hindi niya na masyadong dinikdik, hindi niya na masyadong idiniin ang kanyang mga katanungan dito kay Maria dahil nagpapakita nga si Maria na kunwari ay nanghihina ito at may sakit nga, kinakabahan, at ang kanyang sinasabi ay wala siya umunong alam at hindi niya nabasa yung dokumento na kumakalat ngayon sa social media. Kayo po mga kababayan, ano po ang inyong opinion or komento patungkol sa isyung ito? Yan muna yung ating panibagong update at maraming salamat.